Ako po si Sire Benedict V. Garcia, grade 10 student. Nag-start po yung hilig ko sa robotics nung pinasalubungan po ako ni tatay ng Lego po nun. Lagi po akong nag-i-imagine ng mga ini-invent ko po na mga laruan. If may competition po sa school sa robotics, ako po yung unang pinupuntahan ng teacher. Madami na po akong na-invent. Angat. May nagawa po ako na isa nun, na nanalo po national level. Ang pangalan po nun is Acrobot, meaning is Alice Kalat Robot. Yung favorite bonding po namin ni tatay ko talaga is nung bata pa po ako, lagi niya po kasi ako sinasama sa work niya. Yung work niya po dati is sa kotse po. Basta bigyan mo lang po yan ng blocks. Tahimik na po yung naglalaro. Talagang mahilig po yan sa kinukutingting, maliit pa. Nung nakikita na yung galing ni Sire, naaano siya bilang tatay na kailangan maibigay ko to sa mga anak ko. Yun na po yung time na sabi niya, mag-a-abroad ako. First working day of the month, kailangan kong pumunta ng warehouse para mag-update sa stocks. Hindi po madali ang mag-abroad. Talagang iyak, ilang araw akong umiyak nun. Yung anak ko, hinatid ko siya sa school na hindi niya alam na pag-uwi niya sa bahay, wala na ako. Hanggang sa airport, luha lang luha. So ito po yung kwarto ko. Cabinet, kama. Mekaniko po ako. Dalawa na kasi sila nun eh. Nahihirapan na kami. Yung malayo sa pamilya, yun yung pinakakalaban mo palagi. Lalo na pag may mga emergency, tapos malayo ka, matataranta ka na lang eh. Ba't hindi ako kasama ng pamilya ko? Tatay, kailan ka uuwi? Bakit hindi ka uuwi? Magba-birthday na ako. Sabi ko, gusto nyo bang maging kagaya ng tatay? Sipag lang ang meron. Siyempre, gusto ko para sa inyo, yung hindi ko naranasan, maibigay ko sa inyo. Wala pa po akong competition na nakapunta po siya na siya po mismo yung magsasabit po. Minsan po naisip ko po, sana complete yung family ko na nag-cheer sa akin. Kung nandun ako, mas nakaka-proud yun. Mas may papakita ko. Ako tatay niyan. Paliwanag pa rin. Kailangang trabaho para merong magandang future ng ate mo, lalo na para kay ate. Si Princess po kasi since 11-day-old ay na-diagnose po with sepsis. Pinakiusap ko po yan kay Mama Mary ng todo-todo bilang isang nanay na kaya po ako ng chance na maging nanay ulit sa kanya. Nung nakasurvive po siya, 3 years old, pa po siya maintindihan magsalita. 4, wala pong color recognition. So siya po ay may intellectual disability. Learning disability. Pag may sakit yung mga bata, so sobrang hirap yun. Pag inilalabas po ng doktor yung mga result, so bilang nanay po, mahirap po yun na sosolohin mo po yun. Dinala ko po sa isang developmental pediatrician si Princess. Kasama ko si Sire. So nung nag-breakdown ako, nandun si Sire. So feeling ko po yung moment na yun, kahit hindi nagsasalita si Sire, dun namulat sa kanya na may problema sa bahay namin. Simula po noon, nanay, anong gagawin? Nanay, ako na. Kaya mo pa ba, Nay? Una po, nanonood pa lang po sa competition ni Sire. Siya po yung inspiration ko kung ba't po ako nag-start ng swimming. Parang gusto ko rin po mag-try ng swimming nung nanalo po siya nung unang niya pong competition. Masaya po dahil nakakuha po ako ng gold medal. Niyayabang ko yun sa mga katrabaho ko eh. Proud ako dyan sa kanilang magkakapatid. Lagi ko po sasabi, sana po itong 18 ko po, umuwi si tatay. You can turn on the lights now so that you will see the beauty of our princess, of course. Masaya po yung sinaw ko po siya na 18 roses. After 1 year, nakumpleto ulit ang family namin. Ba talaga pag andito si tatay?